Huling maghapon bilang winter solstice hanggang mamayang gabi na lamang bago alas 10:47 ng gabi sa pagpasok naman ng vernal equinox. Easterlies patuloy na magdudulot ng unti-unting maalinsangang panahon na sa halos buong bansa kabilang na ang Northern at Southern Luzon, pero magiging maulap sa ilang bahagi pa rin ng Southeastern Visayas at Northeastern Mindanao. Mga ilang kalat-kalat na pag-ulan iiral sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, March 20, 2026. Ang oras nating Boss Pay May Maga ay alas 11:08 na ng umaga. Una, ngayon ay holiday tayo na sineselebrate po ang pagtatapos ng Ramadan o tawag dito ay Eid al-Fitr, which is ang araw nito ay pagtatapos na daw ng Ramadan para sa mga kapatid nating Muslim dyan. So celebrate po kami sa inyong pag-anuyo at sa wakas ay natapos na rin ninyo ang inyong pag-ayuno o yung may mga fasting kasi dyan, yung pag nagpa-fasting po sila hanggang sa matapos nga po yung fasting. Yung fasting kasi nila, tawag nila dyan yung Eid Adha. Correct me if I'm wrong, pero yung Eid al-Fitr, yun po yung tinatawag naman ng pagtatapos ng Ramadan sa mga kapatid nating Muslim. At dahil sa medyo holiday po ngayong araw, I'm not sure kung may pasok sa ilang mga government offices, pero balita natin may mga ilang nag-holiday pa, hindi na pumasok ngayong araw. Para nga naman daw mahaba ang weekend kasi Biyernes po ngayong araw. Anyway, walang holiday pagdating sa ulat na sa lagay ng ating panahon sa Pilipinas dahil makakaranas tayo ng maalinsangang panahon po ngayong araw at magiging katamtaman naman sa buong bahagi ng Northern Luzon at bandang Visayas, except na lamang dyan sa may bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao na makakaranas tayo ng mga maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na iiral. At nakataas nga po ang thunderstorm advisory mula sa data feed ni Pag-asa as of 10:30 AM ngayong umaga dito sa Mindanao area, kabilang na ang Agusan del Norte, Surigao del Sur, kasama na ilang bahagi ng Tandag, Tago at San Agustin sa Surigao del Sur po. 1 to 2 hours daw ang persisting po niyan mga folks. Pero sa ating lightning detection system, kung sisilipin po natin mga folks, kasi nagkakaroon ng medyo problema ang aming internet connection ngayon. Hopefully naayos ko na. In-isolate ko na lamang yung aking internet connection. And so far, meron tayong active na 12 lightning strokes, pero malapit sa Pilipinas, sa kalupaan ng Pilipinas, 11 lightning strikes po. Within 2-hour period po ang legend nito. So makita natin ay medyo hindi stable yung data ng Blitzatong, pero makikita sa aking actual lightning detection system ay merong na-detect na pulsing ng lightning strikes mula dito sa amin sa Caloocan. Hindi naman ganon kalakas, ibig sabihin lamang nito ay malayuan ang distansya ng nasasagap na mga pagkulog at pagkilat. So kung titingnan natin, gamit ang ating hydrological advisory para sa floods and thunderstorm advisory just in case, nakataas po sa most of Mindanao area ang thunderstorm area, most probably ay affecting warning ang Surigao del Sur. Nakataas, apektado daw ng warning ang Agusan del Sur at ilang bahagi ng areas ng Surigao del Norte, kasama na, at most of Northern Mindanao, kasama na ang Misamis Oriental. At dito nga po sa ilang bahagi ng Davao Region, again
binabanggit natin ang Davao Region, ibig sabihin po, mula yan sa Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, kasama na ang Davao Oriental na nakataas daw sa thunderstorm advisory ayon sa data feed ni Pag-asa. Hindi kasama ang Region 12, base dito, kasama ang General Santos sa South Cotabato. So sa ngayon ay ito ang nakataas sa ilang bahagi ng Davao Region at Northern Mindanao at Surigao Region, nakataas din ang thunderstorm advisory mula sa data feed ni Pag-asa. So, just in case inuulan kayo ngayon dyan dahil may mga maulap at umiiraw na po kasi ang ating easterly trade wind, lalo na dyan sa may bandang Visayas at Mindanao, asahan ang maulan at makulog at makidlat na panahon ngayong araw. So, sa atin namang current conditions, overcast, gloomy haze at partly cloudy pa rin tayo dito sa amin sa Caloocan at medyo nagiging windy. And so far, mukhang nagiging stable na po yung aking internet. Then, mula pa kahapon, medyo nagluloko ang aking internet transmission ng aking weather data. Ngayon, mukhang nagawang ko ng paraan at na-discover natin yung problema. Sana ay tuloy-tuloy na po ito mga folks. At sa ngayon, overcast, gloomy tayo at haze at partly cloudy pa rin tayo. Makikita sa live CCTV snapshots natin ginagamit umaaraw-araw pero gloomy at haze ang paligid sa amin sa Caloocan. Sa labas sa prediction na naitala na kay weather station kininang 6:05 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.1 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamataas ang 32.3 degrees Celsius. Ibig sabihin, nararamdaman na po yung easterlies. Kahapon nito ng hapon at 3:05 PM. Meaning, tumataas-taas na ang aming heat index. Pumapalo na po sa 42.2 degrees Celsius ang aming heat index sa Caloocan. So, tingnan natin yung araw gamit ang ating heat index factor o init factor. Yan. Mula kaninang 12 AM, wala pa pong latest update ng aking heat index monitoring as of 12 AM. Tingnan natin pag nag-update po yung ating testag data. Pero dito sa forecast, mapapansin natin, mababa pa rin po yung inaasahan na heat index forecast ngayong araw. Pero mapapansin natin as time goes by po, pagpasok ng mga by March 24 o 25, tumataas-taas na po. Maabot na sa mahigit 40 to 41 yung forecast. So, tingnan natin. At mula sa init factor ni Pag-asa, mula kahapon po ng alas 5 ito ha, wala ring nakataas sa kanila, at least hanggang extreme caution lamang ang pinakamataas kay Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng region sa buong bansa. So, wala pa ring nakataas dito na warning. Ganun din dito. So, yung 1 to 2 days na forecast heat index niya mula sa data feed ng Pag-asa ay halos hanggang extreme cautionary lamang. So, medyo kaya pa natin i-handle yan mga folks sa yung ganyan kataas na heat index. Hindi pa ganun katindi ang taas nito mga folks. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Davao City pa rin sa may pinakamataas na air temperature na 34 degrees Celsius. At sa Baguio City, pinakamababa ang 16 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa Baguio ay inulan din ng 4 mm, ang pinakamataas na inulan. Well, light rain showers lang ito gaya ng ating analysis kahapon. So, nagkaroon din dito ng 0.3 mm halos, pero hindi yan hindi nagplan siya ating rain bucket kahapon. Pero around 0.3 lang din naman po yan dito sa amin sa Caloocan. Nagkaroon lang ng light drizzle rain dito sa Metro Manila kahapon. At sa maximum sustained wind, ang Guian Eastern Samar ang may pinakamalaking bugso ng, hindi bugso ng hangin. Maximum sustained po ito. Maximum average wind speed na 23.9 o halos 24 kilometers per hour ang lakas ng bugso ng hangin. So, wala kaming pag-ulan pa rin dito sa amin sa Caloocan. Mapapansin natin, patapos na po o magmala last week na po tayo ng March. Wala pa rin kaming matinding pag-ulan. So, mukhang magiging mas below average rainfall kami dito sa Caloocan ngayong March, which is hindi kagaya ng average rainfall namin ng mga nakaraang taon na supposed to be dapat ang average namin ay 31.6 mm total rainfall dapat. So, mukhang malayong-malayo ngayon yung average rainfall ngayong buwan at ngayong taon. Sa outside humidity, medyo katamtaman tayo muli, 74%. Bumaba ito ng 4% since last hour, pero mataas pa rin ang ating atmospheric pressure na 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. Maximum high tide pa rin po tayo mga folks, so alam na po natin na gagawin at medyo maalon pa rin tayo sa silangan ng bansa.
ay dahil po sa Estelis, ingat na lamang sa mga papalaot. Medyo holiday naman siguro ngayon, so siguro naman muna may mga ilan mga mangingisda tayo na magpapahinga. Pero so mag-ingat na lang po tayo sa mga kababayan natin. Kung merong papalaot pa rin ngayong araw, yung mga malilit nating mangingisda ha. Sa silangan naman sa medyo maalon pa rin po tayo dyan mga folks, delikado po ha. Para sa mga malilit nating mga mangingisda o yung mga malilitan na mga bangka. So sa ating air quality, nasa 56 index po tayo, nanatiling moderate pa rin po tayo sa ating air quality ha mga folks. So magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw. Ito na po yung huling sunrise for winter season o yung winter season natin sa Northern Hemisphere kaninang 5:59 AM. At mamaya naman ang magiging huling sunset nito for winter season mamayang 6:06 PM. Pinost na natin yan sa Facebook page. At ang ating moonrise and moonset halos 2% pa lamang, so hindi muna natin i-report yan. Bukas na lamang po siguro pag nasa around 5% na ang crescent shine ng waxing crescent. Yan po. At sa ating namang local weather outlook para ngayong weekend na naman o huling weekend na darating ay nasa natin magiging partly cloudy ang ating maghapon at may mga isolated lang din na mga pag-ulan pero maliitan lamang ang tsansa nito dahil walang percentage. Ibig sabihin very isolated lamang. Bukas sa Sabado, clear skies daw tayo sa umaga sa hanggang maghapon. Pero hindi mawawala pa rin ang mga maliitang isolated rain showers. Highs and lows temperature expected maglalaro between 31 to 33 degrees Celsius. Mapapansin natin, tumataas na rin yung forecast ng temperatura natin. So, painit na talaga ng painit. At sa lowest temperature expected maglalaro between 22 to 24 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita natin halos ilan lamang na kaulapan ang umiiral sa halos buong bansa. Unahin natin sa kung saan ay mas makapal ang kaulapan, lalo na dito sa silangang bahagi po ng Visayas at Northeastern Mindanao. Typically ay nakataas nga po ang thunderstorm watch, kalimitan ang bandang Southern Samar at Southern Leyte at bandang Surigao region, kabilang na ang Dinagat Islands at Siargao dyan sa bandang Mindanao po sa Surigao del Norte. Kasama na ilang bahagi ng Misamis Oriental at Agusan del Norte, kabilang na rin ang Agusan del Sur at most of dito sa silangang bahagi ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, kasama na ang Bislig na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulo. At most naman dito sa may bandang Southern Leyte, magiging maulan o maulap din mula dito sa bahagi po ng Dulay sa bandang kalagitnaan ng Leyte hanggang Southern Leyte, pababa ng Baybay, Silago, pababa hanggang dyan na yan sa San Francisco. Asahan ang mga pagkulog at pagkidlat din at kalat-kalat na mga pag-ulan. Dito naman sa katimugang bahagi ng Eastern Samar mula Dolores, pababa ng Borongan hanggang Gian Eastern Samar na po yan. Mas maulap kayo dyan at asahan ang mga localized thunderstorms ngayong maghapon po dahil merong water vapor trap po na dumadaloy dyan habang umiiral ngayon ang easterlies. Ayan o. Ito na lamang yung northeast monsoon. Nasa may bandang Taiwan na lamang po yung lamig ng northeast monsoon. Halos bumibitaw na sa buong dulo ng extreme nodal zone. Halos dito na lamang yan sa Itbay at Batanes nararamdaman ang ginaw dala po ng amihan na ito o yung northeast monsoon. Pero entire ng most of northern Luzon hanggang Southern Luzon, halos hindi na natin ramdam ang ginaw ng amihan. May mga northeasterlies na lamang na dumadaloy dyan, lalo na sa bandang gabi. So medyo may ginaw pa tayo sa gabi sa buong Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Kaya bumababa pa at least mga 23 to 24 degrees Celsius po yung lowest temperature na naitatala sa amin sa Caloocan. So medyo maginaw pa tayo sa bandang gabi. So antay na lamang ni Pag-asa na totally wala na pong northeast monsoon dito sa Hilaga at makikitang puro easterlies na lamang. Pero makikita natin, puro easterlies na ang nakikita natin dito sa may bandang Visayas at Mindanao sa silangang baybayin. Kaya nagkakaroon ngayon ng mga maulang panahon dyan sa binanggit natin sa Southern Leyte, Eastern Samar at bandang Surigao region nga po at most of Eastern Mindanao. Pero entire ng buong Mindanao halos maaraw at fairly weather ang panahon. Asahan na hot humid ang panahon sa buong nalalabi ng Mindanao, kabilang na po ang buong Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon, yan, ang Sorsogon,
at ilang bahagi po ng Davao Region. Kasama na ang City of Davao, kabilang na ang Davao del Norte, at ilang parte ng Davao de Oro sa Compostela, pababa ng bandang Davao del Sur, hanggang dito na sa bandang Davao Occidental. Mas moderate and fairly weather tayo. Mga ilang parte to some mostly cloudy lamang siguro bandang hapon at mga minimal na isolated rain showers lamang ang iiral. Sa Visayas naman, ang most of Central Visayas, partly to some mostly cloudy lamang tayo, pero moderate ang ating panahon o himpapuid, nagiging maaraw tayo at lalo na sa kalurang bahagi ng Panay Island at Negros Region. Magiging mas maulap lamang banda dito sa may bandang silangan ng Leyte at Eastern Samar. Mula sa buong Southern Luzon nga po, kabilang na ang Masbate, Romblon at Marinduque, pataas, kabilang na ang areas ng Sorsogon at Legazpi sa Bicol Region, ay magiging moderate and mostly fairly weather naman tayo. May ilang partly cloudy lamang ang iiral sa maghapon mula sa bandang Catanduanes pataas ng buong Surigao del Sur, Camarines Sur hanggang Camarines Norte po yan. Kabilang na ang buong Mimaropa na mas maaraw at maalinsangang panahon. Magiging maalinsangan din tayo halos sa buong Calabarzon area, pero may mga ilang partly cloudy, medyo gloomy po tayo. Pagdating dito sa bandang Calamba, Laguna, papasok na po ng Rizal at NCR, so National Capital Region, kabilang na ang halos buong Metro Manila, na magiging medyo gloomy at hazy pa rin po tayo na naranasan natin ngayon. At mula naman sa Central Luzon, pataas na po yan ng Extreme Northern Luzon, moderate at fairly weather tayo at all times, partly cloudy lamang and some mostly cloudy lamang ang iiral sa ilang bahagi ng Aurora hanggang dito sa baba ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, at mula dyan sa mamandang Kasigunan, Aurora, at ilang bahagi pa rin dyan sa Isabela na magiging partly cloudy to some mostly cloudy, pero generally nagiging mas maaraw po tayo sa maghapon. So mostly, ang halos buong bansa, generally nagiging fairly weather tayo, and general, ang except na lamang dito sa area na ito ng bandang Visayas at Surigao Region sa Mindanao na magiging mas maulan po tayo at may mga pagkulog at pagkidlat ang iiral. So walang gaanong makakapal na kaulapan tayo sa most of entire ng bansa natin, lalo na sa buong kanluran ng Pilipinas, halos maaraw at fairly weather ang panahon. Wala pa rin tayo inaasahang sama ng panahon, although dito sa Global Spectral Model nga po, merong mga tropical wave na maaring mabuo po dyan. Pero gaya na ating forecast, very likely mga around 30% lamang ang strike probability nito kung sakaling magkaroon ito ng Coriolis o shallow trough circulation dito sa may bandang southeast of Guam. Bahagyang kumikilos po ito pakanluran at inasahan natin by between March 24 to 25 ay maaring bumaba ang atmospheric pressure na into 1,006 hectopascal. So, maaring maging shallow LPA yan, pero mukhang panandalian lang din at madidissolve din po kaagad dahil sa malakas po yung trade wind ngayon ng istalista itaas niya. So, magkakaroon po ng salubungan niya ng dry na hangin na mainit. Kaya maaring madiskaril yung development nito, yung pagbaba ng atmospheric pressure. Magdudulot lamang sigurado yan ng mga pag-ulan at mga around 5 to 10% maapektuhan po ang silangang bahagi po ng Mindanao at Visayas, which is pinost na natin yan sa Facebook page kahapon para sa tropical cyclone probability, yung probabilities natin. So mula sa mean sea level pressure natin ay naasahan natin nga na bababa yan hanggang 1,006 hectopascals. So maaaring under monitoring yan for shallow trough. Pero yung magiging active na low pressure area siya sa ngayon, napakaliit pa ang posibilidad na maging isang active low pressure area yan sa ngayon. Bababa lamang yung atmospheric pressure. So magiging parang low pressure siya o very shallow, pero bilang banta, bilang isang tropical cyclone sa ngayon, napakaliit pa. At kung susundin natin yung prediction ng NOAA, naglalaro lamang between 20% na may posibilidad na magkaroon ng tropical cyclone development dito sa may bandang south of Guam area. Hanggang dyan sa may bandang area ng Guam pagitan na kung saan ay maglalaro yung mababang atmospheric pressure. So, obserban pa natin yan mga folks kung magkakaroon ng development. So, yun po. At mula sa mga computer models naman natin, makikita naman natin, nagkakaroon ng tropical wave nga po dito. Ayan, bumababa yung atmospheric pressure, pero very less likely na magiging isang aktibong low pressure area yan. Ganon din kay SMWF, magkakaroon ng surface trough dito sa southeast of Guam, kikilos pa kanluran yan. Pero very less likely po, maapektuhan masyado ang silangan ng bansa.
magkakaroon lamang ng at least 5 to 10%, maapektuhan siguro ng trough nito kung sakaling lumapit na dito sa may bandang southwest of Guam itong trough nito. So magdadala lamang ng mga pag-ulan yan, pero tuloy-tuloy po yung easterly trade wind natin, at inaasahan nga natin nitong huling linggo ng March ay tuloy-tuloy na po ang paglakas ng ating hangin silanganan na may dalang maalinsangang panahon po. Yun lamang po siguro ang paghandaan po natin mga folks, dahil mula sa ating hazards monitoring, wala tayong nakikitaan dito na most probably na development of tropical cyclone development. So wala tayong masyado magiging komento sa ngayon dito mga folks. So mula sa ating astronomical event, kaninang maga, ito na po yung huling sunrise natin, at mamayang gabi po, mga bandang alas 6 ay mga around 6:06 PM po. Pag sunset niyan, yan na po yung huling sunrise and sunset bilang winter season. O kung susundin natin yung 4 seasonal cycle, yung winter season natin, ang onset ay magtatapos na rin po bago mag-vernal equinox. Pagpalo ng 10:47 PM mamayang gabi po yan, dyan na po totally matatapos ang winter onset natin, yung winter seasonal onset natin, at papalit na po yung vernal equinox. Sa mga hindi nakakalam ang vernal equinox, ito yung magpapantay po yung haba ng araw at gabi, at yung sikat ng araw magpaparallel po yan sa bandang equator natin. So, direkta o very straight path po yung sinag ng araw. Kaya yung mas mataas na temperatura, mas mararamdaman na natin halos dito sa Pilipinas yung summer. Yan. Yung mas mataas na temperatura ay mas tutok dito sa may bandang Visayas at Mindanao. Yan. Mga siguro bago pa mag-summer solstice, doon pa lamang mas makakaramdam tayo ng highest peak ng temperatura, kabilang na ang buong Nodo Luzon po. Kasi dyan nakatutok ngayon yung pinakasentro ng parallel direct sunlight ng sikat ng araw. So between vernal equinox o between March 20 to June 21, dyan ang strike ng haring araw natin ay halos tututok sa pagitan nito. Ito, yung areas na yan. Yan. Yung sunlight path, yung tutok ng haring araw. Yan, pagitan yan. So sapul na sapul po ang buong Pilipinas niyan. Sa buong season na yan, between March 20 hanggang June 21 po yan, bago maghabagat season. So, paghandaan po natin, asahan natin, mga March o April po, yan, mga bandang mga April po, which is highest peak po ng ating hot dry season, dyan tayo makakaranas ng mas matataas pa na temperatura na posibleng pang umabot ng more than 35 degrees Celsius. Kundi gaya last year, halos umabot ng 36 to 39 degrees Celsius yung temperatura namin dito sa Caloocan. Ebidensya mula dito sa amin sa aking weather trend. Yan, makikita po sa weather trend po yung temperatura. Ayan, ito po yung 1 year na weather trend namin for 360 days po yan. So mapapansin nyo po, ang pagpasok po ng bandang April ay pumalo ng 36 degrees Celsius yung aming temperatura sa Caloocan. At mas pumalo pa ito mula sa highest of 37 degrees Celsius, and then pumalo pa ng 37.3 degrees Celsius, yung highest average na temperatura namin. Hanggang May pa yan. Yan. So mapapansin nyo po, ito yung historical namin na klima, yung temperatura namin. So makita natin dito na pagpasok ng bandang mga April, mas magtataas pa yung temperatura natin. Aabot ng 36.7 degrees o 36 to 37 degrees Celsius po. So, ito po yung last year ng March. Pumapalo na po sa 34 degrees Celsius yung maximum average temperature namin. Yan, 34 degrees. At least dito, kaya-kaya pa natin mga March. Then, pagpasok po ng April, dito na po, nag-high peak yung temperatura. Pumalo na po sa 35.5, then 36, and then umabot ng 37 o 36.7. Halos magta-37 na yan. Ayan. Ayan, 37 degrees Celsius. Yan, yung temperatura namin. Grabe ang init sa amin sa Caloocan yan last year. So ngayon, ito po yung kasalukuyang taon natin, March 19, mula pa kahapon. Makikita natin yung temperatura mababa pa. Hindi pa siya tumataas ng husto. Pero pagpasok talaga ng bandang April niyan, dyan pa namin mararamdaman ang tindi ng init
ng sikat ng araw. Yan, mas mararamdaman namin mga bandang April pa po. So, yan po yung record namin na historical record ng aming temperatura sa Caloocan. So, asahan yan sa buong Metro Manila na ganyan din ang mararamdaman natin ha mga folks, dahil recorded po yan. Pwede nyo pong ma-review yan dito sa ating station time records. Yan, makikita nyo po yan. Yung stational time records po natin. Ayan, makikita po natin yung so makikita po natin yan by monthly summary. Yan, ito yung mga monthly summary natin yung mga nakaraang 8 years ago o within 8 years. O 7 years makikita po natin pagpasok talaga ng March, dito natin mararamdaman ang matinding mataas na temperatura. Pumapalo na sa 35 to 36 degrees Celsius. Yan, yung highest average bandang April pa talaga natin mararamdaman yan, yung pinaka-highest average temperature. Ito yung actual temperature kasi namin sa Caloocan base sa weather station ko. So, March pa lamang, mapapansin natin, dito na tumataas yung temperatura natin. 35 to 36 degrees Celsius, and then bandang April, mapalo ng 37 degrees Celsius. Pero pagka official o usually mga official, ginagamit yung high average temperature, 35.2 degrees Celsius to 36 ang pinakamataas na aasahan na magiging temperatura natin. Yan. Yung po yung reading na aking aparato last year, maabot ng 37.1 degrees Celsius. Grabe ang init. And then pagpasok ng May, nagtuloy-tuloy po yan na 37 degrees Celsius po. Yan o. Then, yung year 2020 pa nga, umabot pa nga sa 38.4 degrees Celsius yung grabing temperatura. Kaya April to May ay tatagal pa tayo ng magiging mas maalinsang ang panahon between April to May pa. Kaya yung mga kababayan natin na paghandaan po natin yung mga buwan na ito dahil yung summer natin halos napakatagal. Yan. Napakatagal na mararamdaman natin ang init. Starting March hanggang May pa. Halos 3 buwan makakaranas tayo ng grabing maalinsangang panahon. Yan. Kitang-kita naman po yung record namin dito sa Caloocan ay bawat taon ganyan katindi ang alinsangan sa amin. Samantala sa ulat lindol, bagamat wala namang tayong nadedetect na bagong aktibong lindol sa bansa at mukhang meron tayong long teleseismic earthquake na nadedetect at meron din kaninang mga alas 8:42 o 41 kaninang umaga. Alas 9, tama, alas 8, mga 8:41 AM at nitong 10:40 o 41 AM. Merong teleseismic na lindol. Kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, wala naman dito sa Pilipinas at mukhang sa labas siya ng bansa. Yan nga po, meron nga. Una, ang South Shetland Islands, merong magnitude 6.6. Ang babaw lamang nito ha. Ayan, epicentral depth nito, magnitude 4.9. So nakaramdam sila ng intensity 5 na pagyanig sa paligid ng yan. Saan ba yung South Wetland Islands? Sa halos pagitan po ng South America. Nagkaroon ng malakas ng lindol dyan. Pero yung pagitan na yan, no, yung dagat dyan, delikado, di ba? Yung dagat dyan, napakalakas daw ng current ng dagat dyan. Napakadelikado at nagkaroon pa ng pagyanig. Magnitude 6.6 po ito sa bandang pagitan ng Falkland Islands or dito sa may bandang Antarctica na o Drake Passage. Nagkaroon ng malakas na pagyanig. Yan. And then, meron ding sumunod sa Vanuatu na magnitude 6.1 dito, mas malapit. Yan. Mas malapit dito sa may bandang Papua New Guinea. Ang oras dyan sa Pilipinas, kung titingnan natin ay 10:30 AM. So, ito ba yan? Mukhang 10:30, mukhang ito yan sa Vanuatu. So, nag-arrive sa amin mga after 10 minutes nag-arrive. Mga 10:40 kaninang maga nag-arrive na sa amin sa Caloocan. So, malayo. Kasi mula pa yan dyan sa may bandang Caledonia o Vanuatu Islands pa nang galing bago nag-arrive yung primary wave o secondary wave dito sa Pilipinas. So mukhang sa labas naman ito ng Pilipinas naganap at yung mas malakas na magnitude 6.6, ito naman yung ang oras sa Pilipinas 8:22 AM. Dito naman sa Pilipinas, sa amin sa Caloocan, na record na siya mga
40 AM din nag-arrive ito, yung vibration. Sobrang liit na niya. So, ibig sabihin yung ripple na nag-arrive sa amin sa Caloocan, mahina na siya. Kasi napakalayo naman yan. South America pa naman yan eh. Mag-travel pa naman ng South Pacific Ocean yan. And then, bago ito magtawid ng North Pacific. So, ilang Rayleigh waves pa ang tinawid yan bago mag-arrive. So, ilang minuto din yan. Matagal talaga yan bago mag-arrive sa amin sa Caloocan. Then, napakalayo. Yan, South America pa o halos bandang Antarctica na ito nagkaroon ng malakas na paghinig. At mayroon pa rin sunod-sunod na mga aftershocks niyan. Kabilang na ang Vanuatu. So, yun po yung expected natin. At sa Pilipinas, wala naman tayong malapit dito na malakas-lakas na paghinig so far. So, ang paghinig natin mula yan sa labas ng bansa. At sa atin naman sa Pilipinas, ay kukunti pa lamang yung naitala na paglilindol so far. According dito sa data PDP box, wala pa tayong gaanong mga pagyinig so far o konti. Pero bilangin natin yung total earthquake natin mula sa ating historical earthquake data. Yan, for the month of March, total earthquakes natin is 499, halos 500 na po. 475 dito is magnitude 2.0. 22 sa magnitude 4 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0. At nanatiling wala tayong naitala na kahit isang magnitude 6. At hopefully, sana tuloy-tuloy na po yan. Pero hindi talaga natin mapipigilan ang galaw ng mga tectonic plate natin sa Pilipinas dahil nasa bandang Pacific Ring of Fire talaga tayo. Kaya hindi may iwasan na anytime magkakaroon tayo ng biglaang mas malakas na paghinig. Kaya lalo po tayong mas maging maingat the more na mas kumukonti o kakaunti lamang ang bilang ng mga paglilindol natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, ha mga folks. Huwag po tayong mas makampante. The more na mas kumukonti yan, the more na magiging mas maingat tayo dahil anytime posibleng magkaroon ng mas malakas na lindol anytime dahil nag-iipon ng energy yan sa ilalim. The more na nagpipigil yan. Kaya ganun po nangyayari. Kaya nga po sinasabi natin, di bali ng medyo madalas-dalas na lang siguro magkaroon ng mga mahinat, mga katamtamang pagyinig, at least yung energy nito sa ilalim, nare-release ka agad. Hindi kagaya ng naiipon yung energy niya sa ilalim habang nakokompress yung dalawang fault line o yung dalawang nag-uumpugang bato sa ilalim, at kapag pumiglas yan, magdudulot ng mas malakas na rupturing, yung tinatawag na rupture sa ilalim. So, yun po, the more na mas konti, the more na mas mag-iingat tayong lalo, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, March 20, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, March 20, 2026. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na o magtatanghali na sa ating report. Asahan lang natin na unti-unti magiging maalinsangan na talaga ang panahon natin. Medyo ramdam na lang natin ng konting-konti na lamang yung northeasterlies wind flow. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.